na harapin ang mga hamon sa buhay. Yan, di ba? Kaya mong harapin ang mga hamon sa buhay. Kayo, alam ko, marami na kayo mga hamon sa buhay na nararanasan nyo. Kapag kayo, meron kang self-growth, beginning from your self-awareness, yung ability to communicate, yung leadership ability natin, lahat ng yan ay magagamit ninyo at the end of the day. Magagamit niyo yan para malampasan ninyo yung mga hamon sa buhay. Amen? Ngayon, mga bata pa kayo, marami pa kayong matututunan. No? Marami rin kayong mga challenges na mararanasan. Yung mga nararanasan yung mga challenges ngayon, wala pa yan. wala pa sa kalahati yan. Kung ang inyong mga taon ay 15 years old, 16, 17, 18, 19, 20 years old, wala pa, hindi nyo pa nararanasan sa buhay nyo. Wala pa sa kalahati. Okay? Ibig sabihin, marami pa kayong matutuklasan sa buhay. Marami pa ang iyak. Rochelle, ang maiiyak mo. Okay? Marami pa. Ihanda nyo yung sarili nyo. And these lessons will prepare you. Inihahanda kayo. May handa ninyo. Kailangan, hindi mo mapipigilan na dumating ang mga hamon sa buhay. Pero, pwede mong ihanda ang iyong sarili. Na para pag dumating yung mga hamon sa buhay na yon, handa ka na. Ang handa mong harapin. For example, yung big one. Narinig nyo na yung big one? Big one, alam nyo yung big one? Malaking big, da? Isang malaki. Big one. Yung lindol. Lindol yon, Ate Ayla. Ate Ayla, ilindol yun. Yung earthquake. Yun. Pero yung big one, yung dito lang yun within Metro Manila. Yung sinasabi nila na merong fault line. Fault line from yung West Valley Fault. Na mahaba yan from Marikina hanggang Cavite. Yan yun, from Marikina to Cavite. So, tatamaan yun yung Metro Manila, Parañaque, hanggang doon sa Mandaluyong, papunta ng Cavite. Yan yung fault line. Ito yung parang bitak sa lupa. May bitak sa lupa na dahil sa tectonic plate. Na every 100 years, sabi nila, nag-move yun, kumikilos yun, at nagkikiskisan. So, once na nagkiskisan yun, yun yung nagkikreate ng earthquake. No? So, nagkikreate yun ng lindol. At ang sabi nila, kumbaga, yung fault line natin, yung valley fault natin, overdue na. Ibig sabihin nun, lumampas na sa takdang oras. Anytime, pwedeng tumama yan pwedeng mangyari yung kinakatakutang big one. At ayon sa PHIVOLCS, yung nag-aaral ng mga vulkan, earthquake sa Pilipinas, Philippine volcanologists, sabi nila na nasa 500,000 ang pwedeng mamatay. More than 500,000 ang mamamatay. Within Metro Manila lang at mga gusali na matutumba, mga ganon. So, pinaghahandaan yung araw na pagdating ng big one o yung mangyayari na yon. Hindi mo mapipigilan yon. Anytime pwedeng mangyari yon. Pero, pwede mo ma-lessen o mabawasan yung magiging casualty kung matututo kang maging handa. No? Ano ang gagawin mo pag dumating yon? So, yun ang ibig sabihin ko. Ito yung ginagawa natin. Alright? Yung hamon sa buhay, hindi nyo yan mapipigilan. It will happen. Whether you like it or not. Whether you sleep or you are awake, challenges in life will happen, will strike anytime in your life. The only thing you can do is to prepare yourself. Maging handa kayo na harapin yung mga hamon sa buhay. And this is what we are doing. Ginagawa natin ito para pagdating ng panahon na yon, kaya mo with all confidence, no, sa tulong din ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, kaya ninyong mapagtagumpayan yung mga darating na hamon sa buhay sa pamagitan ng kaalaman, wisdom. Wisdom is knowledge is power. So pag alam mo yung kaya mong gawin, alam mo you are equipped with your knowledge and wisdom. Ano man ang hamon sa buhay, hindi niyang kayang talunin yung ano mo, yung pananampalataya mo. Hindi ka matatalo kasi may alam ka, di ba? Kaya knowledge is power. Faith is power. Alright? So, tuloy natin. So, next slide, Kuya Joel, ay Kuya Paulo. What is personal growth and how can you achieve it? Ano daw ang personal growth at paano mo daw ito makukuha? How can you achieve it? Okay? Babasahin naman yan ni Ate Alex. Definition.
Definition of personal growth. Personal growth is an expansive dynamic journey that embodies the continuous process of self-improvement through intentional and conscious effort into enhancing one's skills, mindset, and overall well-being. This multi-faceted journey Encompasses. encompasses various developmental areas, including emotional, intellectual, social, and spiritual phases of life. It is not merely about acquiring new knowledge or abilities, but also about refining habits, shifting attitudes, and establishing routines that lead to a more fulfilling and satisfying existence. Very good. Yun, no? Ang dami, ano? Ang lalim, no? Ang hirap intindihin. Pasushortcutin ko yan para sa inyo. Pinapapashortcutin natin. Definition. Ano daw ang definition ng personal growth? Personal growth is all about the process of self-improvement. It is a process. Hindi ito one-time goal. Yun saan? Hindi ito yung isang bagay lamang na pag nakuha mo, tapos na. But personal growth is about process. Kagaya ng ng isang bata o isang tao. Hindi naman ang isang tao lumabas sa nanay niya, tao na siya na gano'n na. Halimbawa, kayo, no? Paglabas niyo sa nanay niyo, ganyan na ba kayo? Ganyang tumatakbo na, may ngipin na, nagjojowa na. Hindi naman eh. 'Di ba? Nag-umpisa kayo sa binhi. Yeah? Conception ng nanay at tatay. Nagsama sila, di ba? Walang mali siya, walang halong bastos, no? Walang mali siya. Pero halimbawa nung nagtabi ang nanay at tatay, di ba? Kayo ang bunga nun. Yeah? So doon kayo nag-umpisa. Kayo nag-start. Conception ang tawag doon. The conception. Nag-pray sila, di ba? Nag-pray. Nag-pray sila. Okay. So Diyos, nung nag-pray anong tatay mo? Pangalan, tatay? Ni Diyos? Si Tatay Ronilo. Tama? Si Tatay Ronilo at si Ate Josie. Tama? Josephine. Ayan. Jocelyn. Josephine. So nung nag-pray, nung nag-pray si Tatay Ronilo at saka at Nanay Josephine, si Diyos ang bunga. Ayan. So nag-umpisa si Diyos sa gano'n, maliit. Hanggang sa tiyan ay nagkaroon ng puso, nagkaroon ng mata. Yung tawag doon, embryo. Ayan, embryo. Ayan. Fetus. Ayan, nagkaroon na ng paa, kamay. Hanggang sa paglabas niya, baby. Ayan, infant. So gano'n yun. So, nagde-develop. Self-improvement is a process. Pero tingnan nyo to, no? Sabi doon, it is not merely, hindi lang, personal growth is not only acquiring new knowledge. So, yung personal growth, or personal development, is not only to know, to have an additional knowledge, or to acquire new knowledge. Ang self-development, hindi lang para magkaroon ka ng bagong kaalaman. Hindi lang yun. Kundi, or abilities. But, it is also about refining. Ibig sabihin, meron ka ng dati, meron kang dating kaalaman, meron kang dating knowledge, meron kang dating skills, ability, attitude, i-refine mo yun. I-enhance mo yun. You understand? Ang self-development, or self-transformation, or growth, hindi yung magkakaroon ka ng bagong kaalaman, magkakaroon ka ng bagong skill, kundi meron ka ng skill, i-improve mo yun. Kaya nga may tawag tayo doon, meron tayo tinatawag na spiritual gifts. Kasi yung spiritual gifts, hindi mo naman yun na-obtain, hindi mo yun natutunan, yun ay natural gift from God. Dati meron ka na nun, i-improve mo lang. Yan, okay? Yung skill, ito yung mga something na natutunan mo. Halimbawa, yung pagdadrive ng motor o ng kotse. Paglabas mo sa sinapupunan ng iyong nanay, hindi ka na marunong mag-drive eh. Pero pwede kang matuto. Di ba?
Wala ka namang batang nakita na pagsilang niya, brum, 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 brum. Naghahanap na ng motor, ha? Oh. Yung mga ganong skill, yun yung mga acquired knowledge. Acquired yun. Natutunan mo sa school, sa environment. Pero, meron kang tinatawag na natural gift. Yun yung spiritual gifts. Yun yung galing sa Diyos. Yun. So, i-improve mo lang yun. Yun, refine, no? Pag sinabi nating refine, i-improve mo lang yun. Pagagalingin mo, pagagandahin mo. Oh, meron kang natural talent na pag-awit. Pagagalingin mo pa yun. Di ba? Yun na, doon ka lang mag-aaral ng mga voice lesson. Ayan. So, shifting attitudes. Anong ibig sabihin yan? Shifting attitudes. Change attitude o yung adjustment. Attitude adjustment. Ayan, attitude. Ibabaguhin mo. May attitude ka eh. Lahat tayo may attitude. Mayroong bad attitude at may good attitude. Pag sinabi natin shifting attitude, mag-a-adjust ka. Behavior, i-adjust mo. May mga behavior tayo na natutunan natin sa mga magulang natin. May mga attitudes tayo, mga ganyan, mga ugali natin, mga personalidad natin. But we have to learn how to adjust. I-adjust mo yon sa mas mabuti. Okay? Kung meron kang dating bad attitudes, babaguhin mo yun unti-unti. No? Shifting attitudes. And establishing routines that lead to a more fulfilling and satisfied existence. Ibig sabihin, meron kang mga routines, mga dati mong mga maliliit na mga ginagawa. Tingnan mo, ano ba yung mga routines na hindi nakakatulong sa'yo, tanggalin mo yun. Pero nagbabasa ka ng Bible, nakakatulong sa'yo, yun ang ipagbutihin. Yun ang ibig sabihin nun. Yeah? Yung mga Wattpad. Ano yung tawag pa doon, iba? May tawag pa doon, iba? Ha? Tama nga. Ano ba yun? Wattpad. May tawag pa doon eh. Webpong? E-book. May ba binanggit ka? Webtoon. Tawag doon. O, yun. Yung mga ganun ba na kung hindi naman nakakatulong sa'yo, pwede mong bawasan yun. O kung nahihirapan kang bawasan yun, biglang tanggalin mo sa sarili mo, kasi mahirap tanggalin yun eh. Paunti-unti. Yan, paunti-unti. Halimbawa, kung dati ay nagbabasa ka ng webtoon, let's say, 5 stories in one day. 5 stories, natatapos mo. O di gawin mo 3 stories. Hanggang sa susunod na, maging 2 stories na lang. Kaya 1 stories na lang in 1 minute. Hindi, no? 1 minute, no? Kaya ba yun? Yan ang ibig sabihin naman. Nag-i-improve ka. Okay. Dati, tamad ka. Bawasan mo yung pagiging tamad mo. Dati, mainitin ang ulo mo. Bawasan mo yung pagiging mainitin ang ulo mo. Si Eli, alam ng anak ko yan. Ako, madali akong magalit. Pero ngayon, di ba? Alam na Eli, hindi na ako nagagalit. Nagugulat sila. Hindi na nagagalit si Daddy. Si mami niya, tsaka si Eli, hindi na ako nagagalit. Oo, lagi na akong masaya. Yan. Diba? Kasi kailangan baguhin natin eh. Diba? Hindi ka pwedeng mag-settle doon sa kung mga ugali mong hindi maganda. Alright? Okay, tuloy tayo. Okay, why is personal growth important? Bakit daw? No? Bakit importante ang personal growth? Okay? Kuya Paulo, pakibasa dyan. Diyan ka na eh. Why is personal growth important? Stagnation often brings a sense of monotony and Dissatisfaction. with life. When change is absent, existence can feel Mundane. filled with Repetitive. thoughts, routines, and challenges. Personal growth is vital because it empowers you to release past burdens, learn from the past mistakes, and cultivate a vibrant, engaging life. Yan. Okay. So, ang tanong, bakit? Bakit mahalaga daw ang personal growth o personal development o personal transformation? Stagnation. Ano bang stagnation? Ano ba yan? Stagnation yung parang steady. Walang development. Stagnant. Kagaya ng halimbawa yung sa mga body of waters. Kagaya ng yung river, hindi yan stagnant, 'di ba? Ang river ay nagpo-flow. So hindi yan stagnant, 'di ba? Anong bodies of water yung stagnant? Lake. Yan, kagaya ng Laguna Lake. Yung Taal Lake. Ang water stagnant, naipon lang, hindi dumadaloy. 'Yun ang stagnant.
So when you say stagnant, it is something na stationary, na nanatili lang. So, personal growth ay importante kasi yung stagnation often breeds a sense of monotony and dissatisfaction with life. Ibig sabihin, kapag wala tayong transformation, wala tayong personal growth, mangyayari sa atin ay it breeds a stagnation and dissatisfaction. Pag walang personal growth, mag-stay ka lang sa kung ano ka. Okay? Masasatisfy ka lang, kontento ka na sa kung ano yung meron ka. Hindi ka na mag-grow, hindi ka na magde-develop, hindi ka na magde-desire to know more, to learn more, to develop more. Oh. Kaya tingnan mo yung mga tambay. Sabi nila, ang hirap maging tambay. Hirap maging tambay. Biray mo, gigising ka sa umaga. Oh. Hindi ka pa, wala ka pang ginagawa, iinom ka na muna ng alak. Tapos, sisiraan mo yung kapitbahay mo. Diba? Mag-iinom ka na naman, matutulog ka sa hapon. Diba? Ang hirap maging tambay eh. Diba? Tambay nga eh. Maawa naman kayo sa kanila. Ang hirap ng trabaho nila. Ang tinatrabaho nila ay yung manira ng kapwa. Diba? Stagnant yung buhay nun. Everyday, ganun ang ginagawa nila. And boring yun. Mundane. Boring. Wala. Diba? Pero tingnan mo yung mga taong busy. Mga taong maraming ginagawa. Laging ano yan, laging on the move. Ayan. Kagaya yung mga estudyante kayo, lagi on the move. Ayan, may mga ginagawa. Na kayo yung potential for development. Kayo yung candidate for improvement. Kasi you are desiring to know more, to learn more. Alright? Personal growth is vital. Personal growth is important because it empowers you to release past burdens. No? Nakakalimutan mo yung mga past burdens, mga past problems. Learn from past mistakes. Natututunan mo yung mga mali mong nagawa sa nakalipas. Do you learn? Natututo ba kayo sa mga nakalipas niyong karanasan, mga nakalipas niyong pagkakamali? Yun. And pag natuto kayo sa mga nakalipas niyong pagkakamali, huwag niyo nang balikan yun, huwag niyong ulitin. Okay? Unang beses ka nagkamali, it is your mistake. You understand? The second time na ikaw ay nagkamali, unang beses ka nagkamali, it is their mistake. Others people mistake. Yun. Pag second time ka na pa rin, doon pa rin sa pagkakamali nun, ginawa mo pa rin yung second time, the same mistake, ikaw na ang may problema. It is your mistake. Hindi na yung dating tao. O hindi na yung tao. O yung ibang tao. Ikaw na yung may kasalanan. Ikaw na yung may problema. Parang ganito yan no? Pag niloko ka, problema niya yon. Pag una kang beses niloko, pag niloko ka ng unang beses, problema niya yon. Pag niloko ka niyan 2 beses, problema mo yun. Diba? Problema mo yun. Kasi, alam mo na nga eh. Naranasan mo na nga eh. Bakit nagpaloko ka ulit? Yan ang point doon. Aray ko. wala kang sinasabi dyan, ha? May mga nagre-react dyan. Ha? Okay. So, cultivate a vibrant and engaging life. may nadadaanan ba ako dyan? Okay. Tuloy tayo dyan. Kuya Paolo. Okay. How to... Ang dami, no? Bali, 100 slide dyan, no, mga kapatid, ha? 100 slide at tatapusin natin yan ngayong gabi. Dalawa na lang. Hindi. Hindi, hanggang ano tayo? Hanggang 9:15. Matapos o hindi, babalikan na lang natin sa susunod na... tutuloy natin sa next Thursday. So, hanggang 9:15 tayo. Kasi uwi pa sa Taytay si Mariel. Alam niyo naman, no? Tatay din ako. At ayaw kong... pag mayroong anak na nasa gabi na, nasa labas pa, nag-aalala din, no? So, ganun din yung paaramdam ng isang tatay. So, kaya si Mariel dapat, no? Bago mag-10, dapat nasa bahay na yan. Tama ba, Mariel? Okay. So, self-awareness. First step. Di ba? Kababanggit ko kanina. Ano yung mga dapat natin matutunan sa self-development? Self-awareness. How to measure your personal growth. By the way, pasensya na kayo sa whiteboard ko. Nabasa ng ulan, kaya parang ganyan. No, may mga nabura-bura na konti. No? May bura. Kasi mambun kaninang umaga. So, medyo natapatakan na ng tubig eh. Oo, ayan, naging ganyan. Okay, sorry.
Self-awareness, is this the first step? What do you mean by self-awareness? Anong ibig sabihin yan? Aware ka ba? Aware ka ba sa sarili mo? Ayan. Ayan. Alam niyo ba na biblical yan? Biblical yan. Okay? Kailangan mo nang makilala kung sino ka sa harapan ng Diyos. For example, si Peter. Diba? Do you remember yung catch of fish? Yung miraculous catch of fish? Ano yung nangyari ng kwento na yun? Maghapon magdamag silang na ngingisda. Ngingisda sila, sa pamagitan ng bingwit. Tama ba, bingwit? Lambat. Lambat pala. Okay, correct nyo ako. Pag mali ako, correct nyo ako. You have to correct me. Lambat. Gugulo sila. And then, dumating si Jesus. They were frustrated. Yeah? Maghapon, magdamag sila, magbuong gabi. Hinuhulog nila yung lambat nila. Kahit isa, sabi doon, kahit isang isda, sabi doon sa Bible, kahit isang pirasong isda, wala silang nahuli. Kahit puyo, kahit maliit na isda, wala silang nahuli. And then, dumating si Jesus Christ. sabi niya kay Pedro, ihulog niyo ulit yung lambat doon sa bandaron. Medyo lumayo kayo, bandaron sa tubig, medyo malalim-lalim konti, doon niyo ihulog yung lambat niyo. And then, sinabi ni Peter, sabi niya, maghapon magdamag na kaming nangingisda, wala kaming mahuli. Pero dahil sinabi mo, sige, susunod ako. Okay? So, pumunta si Peter doon sa medyo malalim na tubig, and then hinulog niya yung lambat. And then, unti-unti niyang hinihila niya, oops, bumibigat. Tulungan niyo, mga bro, mga tol, tulungan niyo. Sabi niya kaila Andrew, kaila Nathaniel, kay Pico, kay Kiko, ay wala ba doon? Wala. So, hila sila. Nako, pagtingin nila, Christine, ang daming isda. Gulat si Pedro, sabi niya, wow, grabe, daming isda. Na-realize niya yung miracle na yon. Sabi niya, hindi pangkaraniwan tong kausap ko. This is not an ordinary man. Ano sabi niya? Umarap siya kay Jesus Christ. Sabi niya, Lord, away from me. I am a sinner. Di ba? Sabi niya, Panginoon, layuan mo ko. Ako ay isang makasalanan. Yun ang tinatawag natin na self-awareness. That is self-awareness. Ibig sabihin, kinakailangan makilala mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Na ikaw ay makasalanan, ikaw ay hindi karapat-dapat. You are not worthy, you are nothing before God. Self-awareness. You want to discover who you are? Gusto mong makilala ang iyong sarili? Gusto mong makilala ang iyong sarili? No? Kinakailangan mong harapin ang sarili mo, humarap ka sa salamin. Makilala mo sarili, kailangan makilala mo ano ang iyong mga pagkukulang, ang iyong mga weaknesses. You have to admit yung mga bagay na yun, yung pagkukulang mo, mga kahinaan mo. Kailangan mo aminin yun. Kasi sa once na hindi mo alam, akala mo malakas ka, akala mo magaling ka, akala mo wala kang weaknesses, akala mo perfect ka na, naliligaw ka ng landas o kaya ay nadideceive ka ng sarili mo. Yun ang deception na tinatawag. Niloloko mo ang sarili mo pag sinasabi mong magaling ka, malakas ka, wala kang kahinaan. Deception yun. Kaya kinakailangan makilala mo ang sarili mo, aminin mo. Yung tinatawag na, yun ang tawag doon ay self-awareness. Okay? So, self-awareness is the first step. Study yourself sincerely because awareness is rare treasure. Wow! Ano ibig sabihin nun, Ate Ayla? Ibig sabihin nun, sikapin mong i-discover o tuklasin ang iyong sarili. Tuklasin mo ang iyong sarili. Discover yourself. Awareness is a rare treasure. Anong ibig sabihin nun? Yung pagkilala sa iyong sarili ay isang mamahalin na hiyas, pero bibihirang hiyas. Treasure, pero hindi mo yan laging makikita araw-araw. Yun yung tinatawag natin na rare treasure. It's not, you cannot find it every day. You cannot see it every day. It is hidden. It is a treasure. It is hidden treasure. So, ang pagkilala sa iyong sarili ay nahalintulad sa isang hidden treasure.
Maraming tao, yan ang problema. Hindi nila kilala ang mga sarili nila. They don't know themselves. They don't know what they want. They don't know what they are going. They don't know why they are here in first place. Hindi nila alam ano ang purpose ng buhay nila, bakit sila nandito, ano yung dapat nilang gawin, ano yung kanilang patutunguhan, saan sila galing. No? Yan ang problema ng tao. Saan siya galing? Hindi niya alam kung saan siya galing. Kaya hindi rin niya alam kung ano yung purpose niya. Hindi niya rin alam kung saan siya pupunta. Kung ano yung patutunguhan niya. Pero pag alam mo yung sagot sa tatlong question na yun, no? Saan ako galing? Ano ang purpose ko? Bakit ako nandito? At saan patungo ang buhay kong ito? What is the purpose of my life? Who am I? Where do I come from? And what is the purpose of my life here on earth? And where should I go from here? Saan ako pupunta mula dito? Pag nasagot mo yung mga tanong na yan, doon pa lamang magkakaroon ng meaning ang buhay mo. Yun ang tinatawag na self-awareness. Okay? Who am I? Sino ako? Saan ako galing? Sino ang pinagmulan ko? Sinong gumawa sino lumikha sa akin? Ano ang layunin ng pagkakalikha sa akin? Saan ako pupunta mula ngayon, mula dito? When you have the clear answer for those questions, doon ka palang magkakaroon ng kahulugan. Doon mo lang makikita yung essence o yung meaning ng buhay mo. Alright? Okay. So, sabi dyan, ito, unknown, no? Hindi natin alam kung sino nagsabi nun, kaya nga unknown. Ayan. Ayan. Wala nakakaalam kung sino nagsabi. Kasi nga, hidden. Nakatago. Kaya unknown. Ayan, di ba? You can read every book on leadership, success, and personal growth, but if you cannot read yourself, none of it will truly matter. Alright, grabe, di ba? Antindi nun. You can read books, Wattpad, ano pa yung isa? Wattpun? Ano? Webtoon? Webtoon, o pang anong books yan. You can read every book on leadership or any kind of topic about love. And personal growth or leadership, whatever. But if you cannot read yourself, hindi mo alam yung sarili mo, hindi mo mabasa sarili mo. Oh. Yari tayo dyan. Diba? Kaya alam nyo ito, makinig kayong mabuti sa akin. Kaya yung ibang mga tao nahihirapan silang makipag-relate sa ibang tao. Listen very carefully. I'm sorry to say this. Baka yung iba sa inyo ma-offend dito. The reason why so many people are having difficulty in relationship or in managing relationship is because they don't know themselves. Pagka alam mo kung sino ka, kaya mong pakisamahan kahit sinong tao. Kaya mo. Mula bata, matinong bata, hindi matinong bata, pito-pito, walo-walo, siyam-siyam. Kaya mo pakisamahan yan kapag kilala mo kung sino ka. Di ba may mga ganung bata, may mga tinatawag na kulang-kulang, di ba? Yung medyo may konting attitude problem. Kaya naman ay kaya mo makitungo sa may pinag-aralan, kaya mo makitungo sa may pinag-aralan o walang pinag-aralan, kaya mo makitungo sa professional, kaya mo makitungo sa tambay, kaya mo makitungo sa tahimik, kaya mo makitungo sa talkative, kaya mo makitungo sa mayabang, kaya mo makitungo sa humble, kaya mo makitungo sa tahimik, kaya mo makitungo sa talkative o sa madaldal. Kaya mo makitungo sa lahat pag kilala mo ang sarili mo. You understand? Kaya may mga taong nahihirapang makitungo sa ibang tao, hindi niya kilala ang sarili niya. You got it? Oo. Kaya minsan, kaya sa ating relationship, ang pinangungunahan natin, ang ipinoforce natin, kung anong gusto ko, kung anong alam ko. Dapat, kung ano yung ugali ko, dapat ganyan ang ugali mo. Di ba? Kasi you don't know yourself. Dapat kung ano ko, sakyan mo ang gusto ko. Ganon ang mga taong hindi nila kilala ang mga sarili. Maraming ganon. Kilala ni Kuya Paulo nga yung isa dun eh. Ibig sabihin, dapat ikaw ang makisama sa akin.
You understand? Yun yung may mga ugali ngayon. Dapat ikaw makisama sa akin. Hindi ako makikisama sa iyo. Pero pag kilala mong sarili mo, ikaw ang mag-a-adjust sa tao. Ganun yun. Kaya yung mga magagaling na tao, they know how to adjust with every people. Oh. Oh. Alright. So, okay. Ano pa? Sabi dyan, knowledge without self-awareness is empty. Uy, antindi nun. So, kahit ano pa, kahit marami ka pang alam, kahit mataas pa ang pinag-aral mo, di ba? Pero hindi mo kilala. Ibig sabihin, akala mo, ikaw lang yung magaling. Akala mo, wala kang mali. May mga ganun tao eh. No? Pero hindi nila madali nilang makita ang mali ng iba. Maraming ganun tao, madali nilang makita ang mali ng iba. Pero hindi nila nakikita yung kanilang mali. Aminin ko, minsan ganun din ako. Diba? Minsan ganun din ako. Pero yun ay malaking problema. Kapag nakikita mo lang yung mali ng iba, pero hindi mo nakikita ang mali mo, malaking problema sa iyo. Kasi, ibig sabihin lang nun, hindi mo kilala ang sarili mo. Okay? So, the greatest breakthroughs happen not when we consume more information, but when we better understand ourselves. Alright? Kapag mas kilala natin ang ating mga sarili. Hindi sa kapag kaalam natin ng maraming bagay. Alright. So, question muna. Baka may mga tanong tayo. What triggers your reactions? What beliefs hold you back? What do you show up when things get tough? Well, don't worry about those questions. Baka may tanong kayo. Anything else? Pakitingin mo nga, Kuya Paulo, ano yung susunod na slide. Okay, bring yourself... mastering yourself is the foundation of mastering your life. Yan. Ano pa yan? Medyo malalim-lalim na yan. Pero, any question? Baka may tanong kayo. May tanong? Wala po. Wala. Sir? Wala po pa. Okay. Wala po, Prof. Okay. Kasi sinasabi siya pa. Wala! Alam nga niya ito eh. Ano yung ano ulit? Yung mga binanggit ko kanina? Self-awareness, discipline, communication, leadership. And then, mayroon nakalagay doon na ano? Yung attitudes. Yan, attitudes. So, yan. Isa rin yun. Isa rin yun sa pag-aaralan din natin. At iba pa. Okay? So, attitude, maganda yung magiging topic natin dyan. Attitude matters. May lesson na ako dyan. Attitude matters. Ibig sabihin, napakahalaga pala ng attitude. Yung attitude mo, no? Sabi nga doon, your skills, your knowledge will bring you to the top. But only your attitude can keep you there. Okay? Napakahalaga ng attitude. Kagaya ni Samson, you remember Samson? Samson was a gifted man of God. Very strong, very talented. Natatalo niya yung leon, natalo niya yung mga Philistines, di ba? But he has a attitude problem. Di ba? At yung attitude na yun ang nagpabagsak sa kanya. King Saul, the first king of Israel, he was given the throne from the hand of God. Just give it to him. Talagang, parang walang ka-effort. Grabe yung hari ng Israel, yung first king of Israel. Parang niregaluhan lang siya ng isang big bike. Anak, para sa yan. Pinigay sa kanya, free. Walang ka-effort. Nasa kanya lahat. Maghari ng paghaharian niya ang Israel. Pero may isang problema si King Saul. Attitude. Lahat ng mga bumagsak na mga prominent people sa Bible, lahat ng mga yon, ang naging problema nila ay attitude. Pero lahat ng mga tinaas ng Diyos, like for example si Joseph, tinaas siya ng Diyos, di ba? Mula sa slavery, sa prison, nakulong siya, siya ay naging governor ng Egypt. Alam niyo kung bakit? Dahil din sa attitude. Very humble. Yung faith niya sa Panginoon hindi nawala. Di ba? So, lahat ng bumagsak,
Attitude. Lahat ng tinaas ng Diyos, attitude. That's why attitude matters. Your attitude is very important to shape your destiny. Pag-aaralan natin yan. Leadership, communication. Yan, mga subject yan dito sa personal development. Okay? So, ma-excite kayo dahil yung mga lesson na to ay talagang kapupulutan nyo ng magandang aral. No? Pag uwi niyo sa bahay ninyo, dapat anuhin ninyo to, muni-muni kayo, magmuni-muni kayo. Kung talagang gusto ninyo na mabago ang buhay nyo, hindi pa huli ang lahat sa inyo. Kaya nga may lesson na ganito sa inyo. Kasi naniniwala ako na meron kayong may magandang kinabukasan na naghihintay sa inyo. Kasi hindi ko sasayangin ang laway ko dito kung hindi ako naniniwala sa inyo. Okay? So because I believe in you, kaya kailangan you have to believe yourself also. Okay? So question. Wala daw tanong si Ate PJ. Baka yung iba may tanong. Rochelle. Ella, you have a question? Ate Alex. Cassie. Wala. Talagang wala. Diyos, wala. Hindi Mariel. Tanong. Wala kayo talagang tanong? Na-explain daw ako sa pastor ng Ha? na-explain talaga. Ganun ba? Wala nang tanong. Aliana. Sige, kung talagang wala, hindi ko naman kayo pipilitin Louis J. Okay, sige. Okay, so kung wala kayong tanong, ay kikita-kita tayo ulit sa Webes. Tutuloy natin yung lesson natin at yung mga susunod na topic. Okay? So, pwede ba tayong tumayo lahat? Tayo po ay mananalangin.